Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Good morning, church, and happy blessed Sunday morning to both our online and on-site worshipers. For those watching us online via Facebook Live, we invite you to share our online stream to your family and friends by tagging them in the comment section below. You can also comment down your praise and prayer items, and we will pray for you. As we begin today's worship, let me share with you Psalms chapter 99, verses 1 to 3 from the New International Version. It says, "The Lord reigns. Let the nations tremble. Enthroned between the cherubim, let the earth shake. Great is the Lord in Zion. He is exalted over the nations. Let them praise your great and awesome name. He is holy." Church, let us all rise and sing song of praises to our great and awesome God. Amen. Let's give God the best love offering, people of God. Enter His gates with thanksgiving in your hearts and into His courts with praise. Today is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Here we go. I'm leaving my past behind. I'm
lamang. Palakpakan natin siya ngayong umaga. Let's give God the best clap offering. Sa iyo ang papuri, Panginoong Jesus. Hallelujah! Salamat sa presensya mo, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Kami ay susunod sa tawag mo. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng ako'y hahayag ang kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Kami ay susunod sa tawag mo, O Diyos. Sa lahat ng ako'y ihahayag ang kabutihan mo. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, Panginoon. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, sa puso ay nag-iisang ikaw ang kawitan, tanging ikaw ang kawitan. Walang ibang pagpupurihan, sa puso ay nag-iisang walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw. Walang ibang sasambahin, walang ibang mamahalin, walang ibang pupurihin, tanging ikaw, walang ibang sasambahin, kundi ikaw lamang, Panginoong Jesus. Thank you, Lord, for your amazing grace. You said in your word, it's all by your grace, O God. Even the salvation, Lord, it is your grace. Thank you, Father. And as we worship you, be glorified in this place, Lord. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found.
Was blind, but now I see. Let's worship our God. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone, lift your hands. My chains are gone. I've been set free. I'm free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone. My chains are gone. I've been set free. I'm free, Lord. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing. My chains are gone. Sing to the Lord. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. People of God, my chains are gone. Lift your hands. My chains are gone. I've been set free. My God, my Savior has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone. My chains are gone. I've been set. Declare your freedom in Christ. My God, my Savior, my God has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine. Will be forever mine. You are forever mine. You are forever mine. Hallelujah. And salvation belongs to you, oh God.
All glory and honor belongs to our God. Salvation belongs to our God, who sits upon the throne, and unto the Lamb praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Lift your voice. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. And we the redeemed shall be strong in purpose and unity, declaring aloud praise and glory, wisdom and thanks, honor and power and strength. Be to our God, and be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. Amen. Praise and glory. Praise and glory, wisdom and sense, honor and power and strength. And be to our God forever and ever. Be to our God forever and ever. And be to our God forever and ever. Be to our God. Be to our God forever and ever. 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 Be to our God forever. Give all the glory. We give the glory to Jesus forever and all honor, all glory, all praises belong to our God. Lord, words are not enough. Our songs are not enough to thank you, Lord. Walang taong mapapurihan. Ikaw lamang, Panginoong Jesus. Sa iyo ang papuri, ang parangal. Salamat sa kalayaan, sa pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's give God the best clap offering. Hallelujah.
Let us pray. Honor, praise, and glory be unto you, our God. May you truly be honored, O Lord, this morning as we praise you with our lips, with our songs. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong muli na kami makapagbigay ng luhalhati sa iyong pangalan, aming Panginoon. It is such a blessing, O Lord. Crash course. Ayun. Na kami makapag-tipon-tipon muli, makapagpanalangin, makapag-awit ng papuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ito ang hinahangad namin at ito din ang ibibigay mo sa amin pagdating ng panahon na ikaw ay walang sawa namin patuloy na papupurihan habang kami ay nariyan sa iyong presensya ng walang katapusan. Thank you, Lord, for such an experience that you give us, O Lord. Experience of being in your very presence. Experience of recognizing, O Lord, of your amazing grace, of your great love. Patuloy kaming umaamin sa iyo, Panginoon, na kung hindi dahil sa iyong biyaya, Panginoon, wala kami rito. Kung hindi dahil sa biyaya mo, Panginoon, hindi nabuksan ang aming puso't damdamin, ang aming isipan patungkol sa iyo. Dahil sa iyong biyaya, Panginoon, pinili mo na kami iligtas. Bigyan ng panibagong buhay to experience that being born again into your kingdom, O Lord. Born not out of man's decision, but born of the Spirit. Because Jesus, you died in our place. In our wickedness, in our fallenness, O Lord, you chose to love us, O God. Pinili mo, Panginoon, na kami ay mahalin, bigyan ng kapatawaran ng kasalanan, sa magitan, Panginoon, ng iyong pagbibigay ng iyong sarili doon sa cross. And we are here, O Lord, to offer our lives to you, to offer our worship, to offer our sacrifices all to you, O Lord, because you, O Lord, deserve it all. Panginoon, hiningi din namin na patuloy mong gagamitin ang bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon muli na kami ay mabibigyan. Pagpunta namin sa UB, come February, Lord, upang ihatid muli ang mensahe ng kaligtasan. Lord, use each one of us. We pray, Lord, that you will open our schedules, you open our time, na magamit mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, to serve you once more, to declare the goodness and the gospel of Jesus Christ. We pray for a good harvest, O Lord, that you bring to your kingdom through that opportunity. And Lord, this morning, narito kami upang marinig muli ang iyong mensahe. We pray, Lord, for Pastor Froy. Gamitin mo siya, Panginoon, as your mouthpiece to speak to us, your church, O Lord. Salamat, Panginoon, sa mga ministries na pinagkaloob sa amin. We thank you for the growth groups, the discipleships, the next gen, the new gen that's going on downstairs, sa mga missions, sa mga partnerships that we have as a church. Thank you. Indeed, these are all of eternal values, O Lord. Eternal. Sapagkat ito ay lahat ay patungkol sa kaharian mo. Salamat, Panginoon. And we pray, Lord, that this year you will continue to use us, O Lord. Empower us. Lead our paths, O Lord, towards declaring once more your goodness, declaring that Jesus is indeed our salvation. Teach our hearts, O Lord, to love you completely. Teach our hearts, O Lord, to love others selflessly. Panginoon, hayaan mo ng taong ito, ang bawat isa sa amin dito sa church, lumalim ang pag-ibig sa iyo. Salamat. We pray in Jesus' name. Amen.
Let us now proceed on worshiping God through our giving. First, let me read Proverbs chapter 3, verses 9 to 10, which says, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine." This verse reminds us that we must prioritize to give what belongs to the Lord as He provides everything that we have. We must remember how God provided to us in our needs and may return to Him His goodness and faithfulness. Now, to our online worshipers, you may deposit your tithes and offering via our Metrobank account through bank transfer or GCash. The details which are posted on your screens, please save a screenshot of your transaction and email us so that we can document your giving accordingly. For our worshipers here with us today, you may either drop your tithes and offering into the offering bags that will be passed around by our deaconesses or put them into the offering box located at the back near the main door. Let us pray. Dear Jesus our Lord, we thank you for your provisions and faithfulness to us. May our obedience to your word be a testament of our faith in everything that we have. May our tithes and offering be used in the expansion of your kingdom. All of this we lift up in your mighty name, Lord Jesus. Amen. Now, let us prepare our hearts to listen God's word through His servant, my father, Pastor Froilan de Villa. Thank you, my son. Good morning, everyone. Magandang umaga din po sa nakasubaybay sa ating online worship. Love God completely, love others selflessly. Pakibulong nyo nga po sa inyong kadais. Love God completely. Love others selflessly. Ang title po ng ating mensaheng maririnig sa umagang ito, The Messenger and the Message. Sinong nakaabot sa panahong ito? Sabi sa Facebook, pagka daw inabot nyo yan, dapat daw may apo ka na. Pager. Diyan sa era na yan, na-miss ko tong teleponong to. Saka yung cellphone na may sungot. Sa panahong ito, ano ang paalaala ng mga larawan na yan? Paalaala na that is all means of communication. Sabi nga, yung sinabi ko kanina, paalaala dun sa mga umabot sa ganitong mga era, dapat daw may apo ka na. Pero, dito, sa panahong ito, ano ang paalaala? Think before you click. Bakit? Dahil ito yung panahon na lahat, halos lahat, dinadaan na lang sa social media.
think before you click it. Bago natin pagsisihan ang mga susunod na kabanata kapag ginawa natin yung mga bagay na iyan. The messenger and the message. Tayo po'y tumayin lahat. Matthew chapter 3. Buong chapter po ng chapter 3. But we will read just 6 verses. Matthew chapter 3 verses 1 to 6. Laki naman ng ating TV. Sahin po natin, let's read. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, repent, for the kingdom of heaven is at hand. For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Now John wore a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going out to him, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa umagang ito. We pray that we can hear from you, your message. Thank you, Holy Spirit. Nawa ay marinig namin ng malinaw kung ano ang mensahe mo sa amin sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo maupo. Unahin natin yung the messenger. Nasa Book of Matthew po tayo. Last week, si Elder Ruel, binasa niya yung genealogy of Christ. At mukhang nahapo si Elder Ruel sa pagbasa sa kahabaan ng genealogy. And he emphasized the 400 years gap between the Old Testament and the New Testament. Sa madami ang tinatawag na silent years. Pero nakita natin kung ano yung ginagawa during those silent years ng Panginoon. That is chapter 1, yung genealogy. Chapter 2, the birth of Christ. Remember, nung December, our senior pastor preached yung kapanganakan ng Panginoon at bumisita. Sinong bumisita? May tatlong, hindi lang naman daw tatlo. The wise men. Yun yung kwento doon sa chapter 2. Pero kung babasahin nyo, after that story, wala na pong nabanggit sa Matthew about Jesus Christ. So meron ding gap dun sa kwento. Pero dun sa Luke chapter 2, nandun po yung kaganapan na ang Panginoon ay nabanggit. When he was 12 years old na ang Panginoon. At sa custom ng kanyang mga magulang na sila ay uma-attend dun sa church ay naiwan ang Panginoong Jesucristo. Sa kadamihan ng tao, umuwi na ang kanyang mga magulang, mga kamag-anak, at di nila namalayan, naiwan ang Panginoong Jesus. On verse 42, okay, simulan ko po sa 39. And when they had performed everything according to the law of the Lord, they returned into Galilee in their own, on their own town of Nazareth. And the child grew and became strong, filled with wisdom, and the favor of God was upon him.
Now, his parents went to Jerusalem every year at the feast of the Passover. And when he was 12 years old, 12 taon na ang Panginoon. So, alam na natin ang kwento, nakikipagtalastasan siya, nakikipag-converse siya dun sa mga tagapangaral dun sa temple. And doon sa verse 52, and Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. So makikita natin na lumaki ang Panginoon, punong-puno ng karunungan. And dito sa Matthew, pagkatapos nung dun sa Luke, 12 years old, ito na yung makikita nyo pag-appear ng Panginoong Jesus. Especially on verse 13, mamaya madadaanan natin, na ang Panginoon ay pumunta doon sa messenger na ating pinag-aaralan kay John the Baptist. Ito na po yun. Verse 1. In those days, John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea. Sino ba si John the Baptist? Ba? Siya ba ay si John na sumulat ng Book of John, 1st, 2nd, and 3rd John, and Revelation? Hindi po. Ang supulat po noong binanggit ko kanina ay si John the Beloved. John the Apostle. Sino ba itong John na to? Ito ba yung taga-GCF? Na pugim-puge? Na ang apelyido ay Ko? John the Baptist, son of Zechariah and Elizabeth, he's a relative of Jesus Christ. Pinsan. He preached in the desert and baptized people, including Jesus, in the Jordan River. Kaya pala ang tawag sa kanya is John the Baptist. Didiscuss pa po natin yan. Luke 1:36-38. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, has also conceived a son. So nagpakita po ang anghel. Kay Zechariah. And this is the 6th month with her who was called barren. Nung sinauna pa pala, custom din pala nila ang magbigay ng bansag, diba? John the Baptist, diba? Si Elizabeth, the barren. Yung si Elizabeth, yung baog na hanggang sa kasalukuyan, nararanasan natin yan, diba? Sino ba yung mga pastor niyo doon sa GCF? Sabi yung yung senior pastor namin, yung si Pastor Hison. Yung di ba meron pang isa? Yung ding anuhin ko kayo dyan eh. Who was called barren. For nothing will be impossible with God. And Mary said, behold, I am the servant of the Lord. Let it be according to your word. And the angel departed from him. Angel Gabriel. 6 months. Buntis din si Mary. So, ibig sabihin, mas matanda si John the Baptist ng 6 months kaysa sa Panginoong Jesus. In the days of Herod, king of Judea, there was a priest named Zechariah. It was Zechariah, ang ama po ni John the Baptist, of the division of Abiha. And he had a wife from the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. But they had no child because Elizabeth was barren, and both were advanced in years.
So, it's a miracle, baby. Parehas sila ng Panginoong Jesus. Diba? But the angel said to him, the angel, nagpakita din ng angel. Kanina pala doon kay Mary, ito kay Elizabeth. Do not be afraid, as kay Zechariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear a son, and you shall call his name John. And he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. So ito yung misyon na iniatang ng Panginoon kay John the Baptist. And he will go before him in the spirit and power of Elijah to turn the hearts of the fathers to the children and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready for the Lord a people prepared. Para ihanda ang mga tao sa pagdating ng Panginoon. At ganun din, katulad ng Panginoong Hesukristo, wala ring na ungkat patungkol sa kabataan ni John the Baptist. And the child grew, parang binasa natin kanina, patungkol sa Panginoong Jesus. And the child grew and became strong in the spirit, and he was in the wilderness until the day of his public appearance to Israel. Ito na, yung public appearance ni John. The fulfillment of the prophecy. Matthew chapter 3, verse 3. For this is he, speaking to John the Baptist, who was spoken of the prophet Isaiah when he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. Isaiah chapter 40, verse 3. A voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. That is the fulfillment of the prophecy. His influence. Sa panahong ito, gamit na gamit yan salitang influence. Sa social media, anong tawag sa kanila? Influencer. Gusto ko maging influencer. Wait lang. Influencer. Nasaan ang ulo ko? Okay. Pero tingnan ninyo ang appearance ni John the Baptist. Now John wore a garment of camel's hair and a leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. Tingnan nga natin. Yung kanyang damit, di man lang pinarepair sa ladyola para gumanda-ganda man lang ng kaunti. Lalagyan ko yan ng pakintab. Pagkain niya, galing pa yata ito kina Leia, honey and locust. Nakakita ako. John the Baptist, locust and wild honey. Crispy, crunchy goodness. Maghanap kayo sa Shopee o Lazada kung meron yan. But despite of his appearance and his diet, nakita pa natin, mababasa natin yung influence ni John the Baptist. Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going out to him. Pumupunta sa kanya. Anong meron si John the Baptist? Honey. At saka, anong tawag doon?
Locust. Ano ba tawag sa atin dyan? Balang? No, hindi naman tikbalang, no? Pero tingnan natin yung influence ni John. All Judea, all the region about the Jordan were going out to him, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. Mga kapatid, anumang kalagayan ng buhay natin, anumang estado ng buhay natin, we can be an influencer. Kung sa social media, there are a lot of influencer na pag tiningnan mo, ano ba yung content nila? Diba? Tawang-tawa tayo. Panood tayo, panood. Kumikita sila ng limpak-limpak na salapi dahil sa pag-view natin. Hindi ko naman sinasabing masama po iyon. But the thing is, how do we influence people? Especially us, Christians, confessed that we are an authentic disciple of Christ. Ano yung mga nai-post natin para maka-influence ng tao, ng mga kaibigan natin sa social media? I hope this would remind us to think before we post. And hopefully and prayerfully, ang may post natin ay ang mga bagay na makapagbibigay, makapagpapalakas ng pananampalataya, makaka-encourage sa ating kapwa. Like John the Baptist. Tingnan niyo, sa tingin niyo, sa panahong ito, kung ganyan yung tao na makikita nyo na mga ngaral, do you think marami ang susunod at maniniwala kay John the Baptist? I don't think so. Because tayo mga tao, ang weakness natin, tumitingin tayo sa itsura, sa personalidad ng tao nagsasalita. Generally speaking. But John the Baptist, despite of his appearance, na-influence niya yung mga tao sa kanyang paligid. That is John the Baptist. Para magkaroon tayo ng picture. The messenger. Dito tayo sa message. Anong mensahe na dala ni John the Baptist? Matthew 3, verse 2. Sabay-sabay nga po natin basahin. 1, 2, 3, go. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Repentance. Ano po bang repentance? Sa Greek word, ito po ay yung metanoia. Metanoia. It's the same meaning na sinasabi po dito. A turning away from the simple way of life and turning towards a God-honoring way of life. Ang pagtalikod sa mga makasalanang gawi natin at pamumuhay sa harapan ng Diyos sa katuwiran ng buhay na nais ng Diyos na ipamuhay natin. Repentance. It is a heart condition that sees our condition of sinfulness before God. A heart condition. Na makikita natin yung ating karumihan sa harapan
ng ating Diyos. The message of repentance was about internal change. Una ay ang pagbabago sa kalooban. When the heart repents, the outside will bear fruit. People will see the repentance by the difference in your life. Question. Bilang mananampalataya, I'm speaking sa lahat ng ages dito sa church. The youth, the new gen, the next gen, the young people, the adult. Ano ang kaibahan natin sa mga hindi mananampalataya? Kayo ang makakasagot ng katanungan na iyan. Bilang mga mananampalataya, authentic disciple of Christ, what is the difference of our life sa mga hindi mananampalataya? Then Jerusalem and all Judea and all the region about the Jordan were going out to him, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sin. Confessing their sin. Kanina, repent. Dito, may word na confess of our sins. Confess, repent. Confess, repent. It goes together. The problem with us right now, in 1 John 1:9, confess. Memory verse yan. Ano sabi doon sa 1 John 1:9? For God so loved the world. Mali daw. Parang mali yung memory verse ko. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us of our sins and purify us from all our unrighteousness. Confess. Ihayag natin ang ating mga kasalanan sa Panginoon. At siya ay tapat na ipagpapatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Romans 10:9 and 10. If you have your Bible, buksan niyo po. Nakakalimutan na natin magbuklat ng Biblia. Kasi ang laki-laki naman ng LED namin sa church. Ba't pa ako magdadala ng Bible? Kamahal-mahal niyan, hindi. Di yan nalaang. Tingnan po natin, baka mamaya naka-flash dito sa LED natin, mali. Huwag po nating kakaligtaan. Romans 10:9 and 10, that if we confess with our mouth that Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Amen. Who among here confessed that Jesus Christ is Lord of their lives? Raise your hands. Amen. You are saved. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. If you confess and believe in your heart. For, sabi sa verse 10, for it is with your heart that you believe and are justified, and it with your mouth that you confess and are saved. Confession. Amen. Kung nagawa natin na i-confess ang Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas, salamat at tayo ay niligtas ng Panginoon.
But what is next after confession? Hello? Mga kapatid? Ako naman ay ligtas na. Tinanggap ko na ang Panginoong Jesus bilang aking Diyos at tagapagligtas. Hallelujah! Ang pangalan ko ay nakatala na sa aklat ng buhay. Diba? A, B, C, D, E, F. Alphabetical pala. A, B, C, D. O, De Villa Froilan. Nasa aklat ng buhay. Because I confess that Jesus Christ is my Lord with all my heart. Amen. No question about that. I am saved. But after confession, ano po ang sunod mga kapatid? Repentance. Ang pagsisisi sa mga kasalanan na ikinonfess natin, kanino? Sa Panginoon. It is a vital key for us to walk before the Lord. Yung paglakad natin, yung journey natin to live in a righteous life before God, the repentance, ang pagsisisi sa ating mga kasalanan. At kaakibat nun, yung tinatawag na sanctification. Ang pagpapaging banal sa harapan ng Diyos. Hindi natin ito ginagawa para maligtas, no? You are already saved. Amen. But the thing is, nakakalungkot sa panahon na nangyayari, sa panahong ito, humihinto na tayo sa confession. Yung repentance na tinatawag ay hindi natin nabibigyan ng pansin at diin sa buhay at sa mga itinuturo natin sa pagdi-disciple natin. Humihinto na tayo doon sa, okay, tinanggap mo na ang Panginoon, okay na yan. Sa isang linggo, akyat ka na doon sa stage. Mag-praise the Lord ka na, mag-back up ka na, magtugtog ka na. Total, kulang kami ng drummer. Tama-tama yung skill mo, bro. Ikaw naman ay born again na. Member ka ba ng church na? Hindi pa eh. Hindi, okay na yan. Susunod na yan. Napaalalahanan tayo, even in this church, we should be reminded of those things. Confession, repentance. Okay, ito na. The challenge. The message of repentance. Ito yung challenge kay John the Baptist. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees, the Pharisees and Sadducees, yan po yung mga hasa sa law nung panahon po nila. Coming to his baptism, gusto din magpabaptize. He said to them, you brood of vipers. Kayo ng mga lahi ng mga ulupong. Bagsik ni John the Baptist magsalita. Ganun pala pag nakakakain ng locust. Mabagsik. Ka-order nga niyo sa Shopee o Lazada. You brood of vipers. Who warned you to flee from the wrath to come? Sino magsasabi sa inyo na matatakasan ninyo? The wrath to come. Bear fruit in keeping with repentance. Bear fruit in keeping with repentance. The confession that we uttered, that we accepted Christ as our personal Savior and Lord with all our heart, no doubt that you are a Christian. A true born-again Christian. Amen. Pero ang paalala, bear fruit. Ang pag-bear ng fruit ay hindi po
means of salvation. Subalit, ito ay bunga. Kaya nga, fruit, hindi prutas. Kung hindi bunga ng pagiging mananampalataya. The Sadducees and the Pharisees are expert in the law. At dahil sa kanilang expertise, they add ons ng mga bagay na gagawin para maging kalugod-lugod o mas katanggap-tanggap daw kapag ginawa yung mga idinadagdag nilang pagsunod o mga gawi o tradisyon para masabing sila ay relihiyoso. At dahil si John the Baptist ay influencer ng panahong iyon, abay gusto din nila makita sa social media na sila ay binabaptize din. Dahil ang follower ni John the Baptist ay marami na. Naaano na siya. May mga commercial na siya dun sa kanyang page. Marami na siyang follower, influencer na si John the Baptist. So ito mga Sadducees and Pharisees, kailangan makita din kami dyan. Bear fruit. Kung babasahin niyo po yung Luke chapter 3, it's the same story ng ating pinag-aaralan. Pero dito, expound kung sino yung mga tao na gustong magpabaptize kay John the Baptist. Luke chapter 3, 10 to 11, the crowds expected compassion for the poor. And the crowds asked him, "What then shall we do?" Ano ang kailangan naming gawin para hindi namin maranasan yung wrath o yung galit ng Panginoon? And he answered, "Whoever has 2 tunics is to share with him who has none. And whoever has food is to do likewise." Sa kapwa. Kung may balabal ka, nalalamigan yung iyong kadaes, bigyan mo siya ng balabal. Kung walang pagkain, bigyan mo ng pagkain. Love God completely. Love others selflessly. Yun po ang nais ng Panginoon na gawin natin. Expected honest business dealings. Verses 12 to 13. Tax collectors also came to be baptized. So kanina, yung maraming crowds. Ngayon naman yung tax collector. Nung panahong iyon, na-explain sa atin ni Elder Ruel, di ba? Yung mga publicans, di ba? Mga nagtatrabaho sa gobyerno, sa public. Tax collectors also came to be baptized and said to him, "Teacher, what shall we do?" Ano din ang dapat namin gawin? And he said to them, "Collect no more than you are authorized to do." He expected fair treatment, contentment with one's wages. May sundalo din. Hindi lang pala sa GCF may sundalong meron din pala dito. Soldiers also asked him, "And what shall we do?" And he said to them, "Do not extort money from anyone by threats or by false accusation, and be content with your wages." Mapapansin nyo kung ano yung ipinupunto ni John the Baptist? Kung ano yung turing natin sa ibang tao. Question. Ngayong tayo ay mga mananampalataya na, paano tayo tumuring ng kapwa?
Basta kami, pupunta kami sa langit, bahala kayo. Ayaw niyo makinig sa aming mensahe. Sa impyerno kayo mapupunta. Ayaw niyo makinig kami na nga ang napunta sa inyo. Nagdadala pa kami ng mga kung ano-ano mga pagkain, lahat na ng programa ginawa namin bago. Pag hindi ka naman. Ganun po ba ang asal na ipinapakita natin sa kapwa? It's a no-no. Love God completely. Love others selflessly. Sabihin nga po natin yung word na yon, selflessly. Anong ibig sabihin? Hindi po selfie. Kasi ang nakakalungkot, yung word na selfie, I think naging top word yan during the last years na nagamit. Selfie. Di ba? Kaya nga may iPhone. May me, myself, and I. Pertaining to what? To myself. How about me? How about myself? How about my dog, my cat, and mine? Ba? Kaya nga pag may live selling, mine! Unahan sila. Di ba? Pagka Lazada, nakaano na kaagad. Anong tawag doon? Add to cart. Di ba? Hindi pa hindi matutulog ng hating gabi yan. Bakit? Gusto sila yung makamine nung gusto. At baka maunahan ang ating sarili. I hope this will remind us na bigyan puwang ang ating kapwa. Not just ourselves. Not just ourselves. Love God. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Love your neighbor as yourself. The challenge pa rin. And do not presume to say to yourself, we are Abraham as your father, as our father. For I tell you, God is able to, from these stones, to raise up children for Abraham. At wag ninyong sabihin, sabi ni John the Baptist, tapang talaga ni John the Baptist. Sa lagay ko ito yung milahing Batanggenyo. Kabara ako magsalita, At wag niyo sabihin na kayo yung mga lahi ni Abraham. Huwag niyo sabihin kayo mga taga-GCF kayo. Porkit kayo mga naka-LED sa church ninyo. Kayayabang ninyo Pag umattend kayo sa ibang church, ang liit naman ang monitor nyo. Kami naka-LED kami. Ang init naman dito sa church nyo. Kami naka-aircon kami. Problema nga namin, magdala ng jacket. Pinoproblema ng admin, dapat daw may naka-standby na jacket. Parerentahan tuwing Sunday. Mga kapatid, huwag gayong. Paalala po sa atin ito mga kapatid. Reminder, mahal ko po kayo. Huwag niyo sabihin na kayo yung mga lahi ni Abraham. Sabi ni John, pwedeng lumikha ang Panginoon kahit dito sa mga batong ito na mga lahi ni Abraham na susunod sa kanya. Kaya huwag tayong magmayabang. Pakiyugyug nga yung katabi ninyo. Sabihin niyo, huwag tayong magmayabang. Naalala ko tuloy lagi yung sinasabi ko. Mga Batanggenyo, yain nang maubos ang yaman, wag laang ang. Kayo may sabi noon.
Okay, let's move forward. Verse 10. Even now the axe is laid to the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear fruit, ang hindi namumunga, is cut down and thrown into the fire. Kita ba dyan? Nalagay ko sa baba. The axe, God's judgment. What as the root of the trees, that which did not bear fruit, would be cut off. Yung John chapter 15 ang atin tingnan. Verse 6. I am the vine, you are the branches, whoever abides in me and I in him, it is that bear much fruit. Sino daw magbeber na much fruit? Those who abide. Sabihin nga po natin, abide. Abide. For apart from me, you can do nothing. If anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches that are gathered thrown into the fire and be burned. So ano ang sikretong nahayag? Abide in Christ. Abide in Christ. Through His Word. Kumusta ng ating Bible reading, mga kapatid? Dapat ba tapos na kayo ngayon sa Matthew? Dahil magtatapos na ang March? O nasa Matthew chapter 1 pa rin kayo? O Genesis chapter 1? Kasi sabi nyo nung January 1, Lord, tatapusin kong basahin itong Biblia buong taong ito. Binasa mo yung chapter 1. Nasaan ka na po ngayon? Baka naman, nasa Revelation ka na ngayon. Gusto mong matapos na agad. Abide in the Lord. Apart from God, wala po tayong magagawa. Mga kapatid, ang Panginoon, ang siya may akda ng lahat. I baptize you with water for repentance. But he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Ayaw na, Elder Ruel. Mukhang pinapatigil na din ako. Ayaw. Okay, paki-move. Okay. And while staying with them, he ordered them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. Ito po ay yung before Jesus Christ ascended in heaven. Which he said, you heard from me, for John baptized with water, but you will be baptized with Holy Spirit not many days from now. Papasok na po yung Pentecost. Okay. So ito yung sinasabi ni John the Baptist, the previous verse. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and gather his wheat into the barn. But the chaff will burn in an unquenchable fire. Okay, Tagalogin natin. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy at na di mamamatay kailanman. There will be a separation of the authentic disciple, mga tunay na mananampalataya. Mga kapatid, reminder lang po sa atin. I speak here, dito sa GCF Batangas. Narito na rin lang tayo. Maging totoo tayo bilang mga mananampalataya. Yung sinasabi kanina na huwag niyo sabihin na kayo ay lahi ni Abraham, ha? Na hindi ninyo mararanasan ang galit ng Panginoon. It's a serious word.
a reminder to all of us. Sa mga kabataan. And even us, leaders of the church. Reminder lang po. Bilang isang mga tunay na mananampalataya. Let us live our life worthy of our calling. Leaders of the church, pastors, ang nakakalungkot, marami na pong mga known international speaker na nag-fall sa kasalanan. Because yung abiding nila sa salita ng Diyos, marahil ay hindi nabigyan pansin. Kaya ang sabi, apart from me, you can do nothing. That is why this is a serious reminder sa ating lahat, especially sa leaders ng mga church. Kung itong mga leaders na kilalang-kilala sa buong mundo ay nadadaya ng kaaway, at yun naman talaga yung purpose ng kaaway, lalong masigit tayo na paalalahanan ng sarili natin. Bear fruit. Sa pamumuhay natin, bilang mga leaders of the church, let's stand in the truth of God's word. Sabi, yung ating mga post sa social media, sabi naman sa Bible, huwag maglasing. Time's up daw ako. Give me 3 minutes. Pwede mag-inom, huwag daw maglasing. Ang problema, wala kang control sa sarili mo. Ang alam mo, nagiinom ka lang. Hindi mo alam, lasing ka na. At yun ang nagiging katwiran lagi. Kung yun ang nagiging dahilan, lalo na kung ikaw ay leader ng church ng GCF Batangas, anong dapat natin gawin? Kayo lang po ang makakasagot. Leaders, next gen, new gen, and all of us here live in that authentic life na nais ng Diyos sa atin. Ito po yung sinasabi ko kanina, lumabas ang Panginoong Jesus. Binaptized siya ni John the Baptist na hindi naman dapat, sabi ni John the Baptist, I need to be baptized by you. Ikaw dapat yung nagbabaptize sa akin. And do you come to me? Ikaw ay lalapit sa akin? Pero ang Panginoon, He associated with us as a sinner. Bilang mga makasalanan. In-identify niya ang kanyang sarili. Though we know na wala siyang kasalanan. And we know what happened. Binaptize siya. Sapagkat yon ang nararapat. Upang maganap, sabi sa Tagalog, upang maganap ang kalooban ng Panginoon. Binaptize ang Panginoong Jesus. Mga kapatid, confession, repentance, baptism. Sa mga hindi pa po nagpapabaptize, ano po ang pumipigil sa inyo sa pagpapabautismo sa tubig? It is a public declaration of our faith. Kung hindi mo ikinahihiya ang iyong pananampalataya, do it. Be baptized in water. Para matulungan tayo na mag-grow sa ating journey. Yes, you confess that Jesus Christ is your Lord. Huwag kang hihinto doon. Repent, pagsisihan, at lumakad in God's righteousness. And be baptized. Public declaration na inihahayag mo na ikaw
ay isang tunay na mananampalataya. And in doing so, this is your local church, JCF Batangas, will join you in your journey bilang isang tunay na mananampalataya, an authentic disciple of Christ. May hanging question na kailangan makakasagot. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Are you showing true acceptance of Jesus as Lord by doing the things He said? That is the message this morning. Mga kapatid, nawa, mapaalalahanan tayo. In our confession, in our repentance, in our public declaration of our faith, nawa, samahan tayo ng Panginoon in this journey. Tayo po'y manalangin. Panginoon, naririto po kami ngayong umaga. Yes, we confessed that you, Jesus Christ, is our Lord, our Savior. But help us to have that repentant heart, obeying the things you want us to do. Especially in our walk, in our journey. We ask the help of the Holy Spirit. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi po namin kaya. Help us to abide. Tulungan mo po kami. In our discipline, in our Christian discipline, tulungan mo po kami. Nang sa ganon, as we publicly declare our faith, patuloy kami makakalakad as an authentic disciple of yours. We honor you. Salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. My chains are gone.
Thank you, Pastor Froilan, for introducing us to the messenger and relaying to us the message of repentance and baptism. So sa inyo po na mananampalataya and you want to declare your salvation publicly, pwede po kayo lumapit sa ating mga elders to be baptized. Nandyan po sila. And we would also like to welcome back our returning attendees, and for our first time attendees po online, we are glad that you were able to join us in our worship service. We welcome you today in our fellowship. We're glad to see you share your life with us. As a family, we'll grow together, worshiping our Lord and King with all our hearts. We welcome you at GCM Batangas. Now po for our announcements, the creative media and communication team would like to thank all who have submitted their original song compositions for our songwriting challenge. We are just finalizing the details, but please watch out for the upcoming music camp. Let me now call on Pastor Hizon for the other announcement and closing prayer. Beginning Monday, we'll have our prayer and fasting week. So prior to that, you will receive sa ating GCF announcement chat about guidelines, reflections, and then Monday to Thursday at the evening at 7:30 p.m., we will gather together via Zoom for a time of reflection, worship, and prayer for the church and prayer for one another. So abangan po natin yan. Sa mga regular na po, meron na po tayong practice how we do our fasting week. Sa mga bago po, meron pong guideline. And if you have questions patungkol po sa fasting, kindly approach me, Pastor JJ, Pastor Boy, the elders, your discipler, para magabayan po kayo how to do prayer and fasting. And then, so Monday to Thursday night, 7:30 via Zoom, we'll meet together. And then on Friday, the culmination of our prayer and fasting week, we will meet here, 7:30 din po. Face-to-face po yung Friday night. Okay, so let us get ready for that time of coming to the Lord as a church. Second announcement, meron po tayong symposium. It is our way of reaching out to the students at UB. We praise God for that. Feb 16, it's a Friday, Feb 16. So we request volunteers. I hope you will make yourself available. Meron po tayong sign-up sheet sa labas, sa table. Pakilagay po na name niya, we need a lot of volunteers. Sana po available kayo. Our goal, once more, is to love God by sharing the gospel of Jesus Christ to the students at UB. We praise God for this opportunity. Yun po ang ating dalawang announcements. Tayo po tumayo for the prayer and benediction. Thank you, Lord, for the message of repentance, of hope, of salvation through Jesus Christ, our Lord. Thank you indeed that the goodness of God is upon us. Bring us back to Him through the powerful work of our Lord Jesus Christ on the cross. The Lord bless you. The Lord keep you. Continue on. For the Lord desires that you find hope, peace, and joy in Him. May His favor rest upon you. May His face shine towards you. All this we ask and pray in Jesus' name. Amen. Amen. Walang ibang